Kawani tayo. Reps tayo. Guro tayo. Unionista tayo. Prinsipyado. Matatalino, masisipag, Tapat, masayahin. makabayan. Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago. Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan. Tatak Union. Tatak UP! Union! Ayan, so magandang araw po muli sa ating mga tagapakinig, no? Magandang umaga sa ating mga tagapakinig ng DZUP 1602. At dito po sa ating programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at mga kabayang unionismo. Ako po si Sir Ronnie de las Reyes ng All UP Academic Employees Union. Kasama ko po si... At ako naman po si Annie Valdia, ang Chair ng UP Workers Alliance, ang inyong Mass Org on Call. Ayan, Sir Annie, kumusta na? Ito, kala ko babagyohin tayo. Oo nga. Walang ulan dito pero sa norte, signal number 3 na. Oo nga, at may mga parating pang mga bagyo, no, sa atin, no, kaya sana ay antabayanan natin, no, sana hindi naman kasing tindi ng Christine ang ating maranasan. Ano? N pala ngayon, may NO, may P pa. Opo, May opo. Disyembre, may abangan pa tayo mga bagyo. Oo nga, Ingat sunod-sunod ang na mga sila. kababayan natin. Yes, yes. No, at sana, no, sa ating mga kababayan na patuloy pa rin nating tulungan ang ating mga biktima ng bagyong Christine, no? At bukod dito sa mga bagyo na dumarating sa atin, Sir Andy, no, may paparating na ulit, no, na isang kaganapan sa ating universidad na inaabangan, lalo na ng ating mga faculty, no? Ano nga ba itong ating inaabangan, Sir Andy? Yes, yung representation, no, ng isang sektor, mahalagang sektor, ang pamatasan, ang sektor ng faculty. Yeah, ang sektor ng faculty, no? At kasama rin dito, no, tayo ay pa-ending na rin ng ating taon, no? At mainam na makasama rin natin ang isa nating kasama, no, mula sa national, no? Ng National Office ng All UP Academic Employees Union, no? Walang iba po kundi si Ma'am Ernie Solgadong. Siya po ay isang faculty member sa UP High School sa Iloilo na nagtuturo ng matematika. Isa sa 10 outstanding women ng Iloilo City ngayong taon, 4 na beses na nanalo ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, Wow. recipient ng 1 UP faculty grant ng 2 beses, no? At dating Pangulo ng All UP Academic Employees Union, Balanghay ng Iloilo. I-welcome po natin mula sa Iloilo si Madam Ernie Solgadong. Ma'am, magandang umaga. Hello, maayong adlaw po sa lahat, no? Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa imbitasyong ito na makasama po kayo ngayong umaga. Ayan, Ma'am Sol, mukhang may kaganapan din dyan sa Iloilo, no? Yung ICTED, no? Ano nga ba yung ICTED na yan? Yung ICTAD po, yung ating International Conference on Teacher Education. Isa po ito sa mga pinaka-aabangang conferences po natin dito sa Pilipinas kasi dito ay pinagtitipon-tipon yung mga researchers, practitioners, mga teachers po natin, no? Experts on teacher education. Ayan. So malamang po may delegado dyan mula sa UP Diliman College of Education. Tama po ba? Tama po. Co-organizer po ngayong taon, no, ang UP Visayas at ang UP Diliman College of Education. So, excited na po kaming i-host yung mga bisita natin mula sa Diliman. Inaasahan po natin mga ilang delegado ang darating po dyan sa inyo for the ICTED. Oh, for the ICTAD po, parang nasa 500 plus na po yung inaasahang dadating. Wow. Ayan. Sir Wow. Annie, simulan na po natin. So Rolly, just to mention, naging secretary ako dyan ng ICTED when I was in admin assistant in College of Education way back in 1998. Wow. Yeah. galing. So dito Oo. sa hotel dito sa Quezon City ginaganap yan. Madami talagang delegado yan mula sa iba't iba.
Kasi national all ano. over the Philippines yan, Yes, tapos yes, basic opo. education as well as higher education, no? So Yes. mainam talaga. Tapos ang pinaka-inaabangan, nandiyan si Creswell, no? Yung isa sa mga Mm. proponent ng mixed methods research, no? Na ating common na ginagamit sa educational research. Yan. Yes, okay. Ma'am Sol, okay po kasi early Sol. Tawagin na ako kay Ma'am Sol. Yes Okay. po. Ma'am, nabanggit ko kanina sa pagpakilala sa inyo that you are isang unionista. No, kamusta po ang karanasan natin bilang unionista, no? At bakit po mahalaga mag-union tayo sa academic sector, akademikong sector? Yes po. Magsasampung taon na rin po ako no na kabahagi at officer ng Academic Union. At para po sa akin, ito po yung isa sa pinaka-enriching na experiences ko dito sa pamantasan. Sa union ko po natutunan yung halaga ng collective action, no? Although may kanya-kanya po tayong lakas individually, iba pa rin po talaga na bilang bahagi ng rank and file dito sa academe, no? Iba pa rin kapag tutulong-tulong tayo at nagkakaisa tayo para i-push forward yung mga yung ating mga rights, benefits at welfare. Dito ko rin po sa Union natutunan yung kahalagahan ng pagiging reflective, no? Uso po sa Union yung magpunahan. Dito po namin natututunan na walang perpekto sa amin, walang napakagaling sa amin. Pantay-pantay po ang lahat at dapat na kinokorek habang maaga pa lamang yung kung ano man yung mga pagkakamali o pagkukulang ng bawat isa. So, yun po, collective action po talaga at yung pagiging reflexive, no? Pagre-reflect sa mga bagay-bagay, sa sariling mga kakulangan, yung dalawang pinaka mahalagang natutunan ko sa pag-uunyon. Ayan. Salamat po, Ma'am Sol, no? And going to be kami reflective, no? Ng ating mga gawain, no? Patapos na ho yung taon, no? Biyernes na po ngayon. Ang bilis, ano? Next month ay ang December na. Aabangan na natin ang Lantern Parade at kung meron bang i-announce sa Lantern Parade, no? Yun, Yan na ating Yun, inaabangan. yun Oo, po yung kasi inaabangan inaabangan ng ng lahat. lahat. Opo. Oo, kasi kung na-notice ninyo, in the previous years, no, mukhang walang ina-announce, no? So parang mga usual ina-announce, alam naman natin. Alam naman natin, Oh. iba yung ating gustong marinig, no? Kaya nga kami sa UMMC, no, talagang pinupush namin na sana ay may ma-announce, no, sa Lantern Parade, no? Pero given that, no, sa pagiging reflective natin, no, ito na nga yung ating paksa natin ngayong umaga ay ulat ng unyon, ang solusyon, no, sa ating mga problema at hamon dito sa universidad, no. So, Ma'am Sol, no, ito sa taon ng 2024, ano po ba ang mga naipanalo ng kampanya ng union natin, particularly ang All-UP Academic Employees Union? Well, marami-rami na rin po, no? Nandyan po yung kamakailan lang ay pagtaas ng lecturer's fee natin, no? Alam po natin na despite the university claiming that there is no employer-employee relationship between our lecturers and the university, tinatangan po palagi ng union ang causes, no? At ang mga hinaing ng ating mga lecturers. Kaya lagit-lagi po, matagal na po nating kinakampanya na taasan yung kanilang lecturers fee. At ngayong taon nga ay nangyari na nga ito. Nandyan po of course yung landmark na pag-expand pa ng mga benefits natin sa eHope. Isa din po yan sa taon-taong binubuno po natin, taon-taon nating kinakampanya dahil alam po natin na sobrang halaga ng kalusugan ng ating mga academic sector, no? Ng mga bahagi ng ating academic sector. So ngayon po, dahil din sa tulong ng, dahil sa kampanyang Union at sa mga kasama po natin, no, na tumutulong sa atin sa Board of Regents, no, lalo na yung ating mga sectoral representatives, ay na-expand pa po lalo ito
to include pre-operative services, no? Pre-operative na mga medicines also. At kamakailan lang din po ay nakatanggap tayo ng balita na binubuo na rin ang committee na magre-review ng honorarium, no? Existing honorarium for additional work that are being Nako, done in maganda the yan. university, no? Mm-mm. Alam po natin na marami po tayong mga kasama dito sa university na dahil nga kinakapos ang sahod ay napipilitan ding umextra-extra, no? At bahagi na rin dito yung paggampan ng kanilang mga obligations in university committees. So ngayon po ay mayroon na tayong may binubuo ng committee to review the possible increase in honorarium. So yan lang po yung off the top of my head na matatandaan ko. Pero isa po rin siguro sa napakalaking pinapanalo ngayon ng Union, no, ay yung paglaganap ng idea, ng kahalagahan ng ating academic freedom. Napakarami po recently ng mga pag-atake sa ating akademikong kalayaan at the fact that the union is constantly there in the forefront of the fight for our academic freedom is, I think, a big win also. Yan. So magkomento tayo ng konti. Saglit dito, Sir Ani, no? So siguro, unahin muna natin. Pagdating to sa lecturer's fee, Ma'am Son, no? Salamat sa tambol dito, no? Sa mas mataas na lecturer's fee. Kasi sa datos lang ko ng UP Diliman, ha? Nakita ko na mas marami na ang lecturers kumpara sa mga instructors and regular faculty. Imagine, ha? Sa sex aggregated data na lang, no? 940 males ang lecturers natin kumpara sa 846 na regular faculty natin, no? Sa babae naman 702 ang lecturers natin kumpara sa 766 na mga kababaihan na instructors and faculty. So naghahabulan nga, no? Kumaga parang ano kaya siguro mainam na may tanong to, Ma'am Son, no? Ano ang nagiging tunguhin nito? Bakit mas dumadami ng lecturers at hindi yata nabibigyan ng importansya ang mga instructors and faculty? Bakit ganito ang tunguhin ng universidad natin? Mag-hire ng mas maraming lecturers kumpara sa tenure ng ating mga faculty. Napakalungkot nga po yan na datos, Sir Rolly, no? Alam po natin, number one, na yung lecturers po natin ay hindi tumatanggap ng mga required na benepisyo, no, kumpara sa ating mga instructors. So nakikita po natin na isa po itong paraan ng university para mag-cost cutting, baga. Imbes na mabigyan, no, rather than us striving to get more plantilla items so that we can have more instructors, more assistant professors, and even more full professors in the university to serve the academe, no, ay napipilitan tayong mag-hire ng lecturers. Yung lecturer na system po, actually, on paper, okay naman siya. Ideally, yan po sana ay mga experts in the field na humihiram lang po tayo ng kanilang kaunting oras kasi makakabenepisyo ang ating mga estudyante from their expertise in the industry. Ngunit nakita po talaga natin, no, na na-abuse ito ng sobra ng pamantasan. Naging dahilan nito para yung mga na-up or out o yung mga napapublish or perish ay ma-reclassify, no? Maibaba yung kanilang rank or ang kanilang position dito sa university to lecturership lang. At nararamdaman natin na ito na po ang isa sa matitinding epekto din ng budget cut natin sa edukasyon. Kulang ang plantilla items, kulang ang budget, kaya nagiging cost-cutting measure ng university itong pagkuha ng lecturers. Napakahalaga po sa isipan ng isang nagtatrabaho ang security
of tenure, no? Mm-mm. Kung wala ka pong security of tenure, para kang laging kabado, no? Contractual ka in essence, Mm-mm. 'di ba? Mm-mm. Mae-endo ka anytime. At kapag wala ka pong kapag may ganyan pong bumabagabag sa iyo, Mm-mm. I can only imagine the amount of stress that causes our faculty members, no? So, sana nga po, no, in the years to come, ay mas mapatambol pa natin yung pag-demand ng karagdagang plantilla items para sa hindi lang po para sa ating faculty, no, pati na rin para sa ating admin staff at ating mga reps dahil mga support staff po lahat. Ito sila, lahat po tayo na personnel ng university ay may ginagampanang papel para maayos tayong makapagtrabaho, maayos na magampanan ng pamantasan ang kanyang mandato sa ating komunidad. Yes, Yeah. So, dagdag ko yung sa Rolly, no? Dito sa lecturers at nag-uusapan natin ang 2019 yung huli, no? At ngayon yung bagong increase, ma'am, no? It's September 9, 2024, 5 years Five mm-mm. after years. through BOR approved. Kaya maganda ang magiging faculty region natin ay bistahin ito, no? Kasi yun nga, no employer-employer relationship. Bagamat nakakatanggap sila kada December, may ginagawa na rin ng memo. Tawag po doon, dati tawag doon, bonus and cash gift. Kinocompute ko yan, ma'am. Eh. Mm. 48 po dito sa amin, lecturers namin sa Mastro, 48. So, tawag na ngayon, academic performance incentive award. Yeah. Yan. Oo. So, pero bonus and cash gift yan, parang yung competition. At lagi-lagi din po Oo. natin yung pinapanawagan, no, sa union na ibigay yung deserve na Yes. benefit ng ating mga lecturers. Tsaka po, Oo. ang range po ngayon, Sir Rolly, ma'am, no? Mm. 7% to 16%. Mm. I compute that now. I have a comparative computation on the old and the new rate. No, ang mataas yung lecturer 1, 16% increase. Pero yung mga professional lecturer, 7%. Oo. PL1 Magaling. to PL5. May ganong datos pa si Sir Ani talaga, no? Yes. Siguro, saglit na lang bago tayo mag-break, no? Gusto nating malaman na, Ma'am Son, no? Clarify lang, yung expansion ng e-hope natin ay for pre-operation lang, no? Yeah. Kumaga, ang kailangan pa natin ilaban doon ay yung pwede pang payagan yung annual physical exam at yung outpatient talaga. Yung tipong hindi ka naman mapapa-opera pero kailangan mong, gusto mo lang ma-check yung blood pressure mo o yung dugo mo, ano yung blood chemistry natin. Hindi pa sakop yan. Tama, Ma'am Son? Wala pa po yung ganoon, no? So yan pa po yung mga dapat na tuloy pa nating ipaglaban, no? Outpatient services, maintenance medicines na balita ko po, although hindi pa ako personally, hindi pa naman ako nagte-take ng maintenance meds, no? Pero balita ko, yung biruan namin usually niyan sa opisina, pag natatanggap yung sweldo ng mga medyo senior faculty namin, ay ide-deposito na daw ito sa pharmacy, no? Pagkatanggap ng sweldo. Ganun po laki yung gastusin for maintenance meds. At isa pong napakahalaga din na dapat nating tutukan sa pag-expand ng eHope ay itong mental health program, no? Hindi na po ikakaila yung tumataas, no, rising cases of mental health diseases, mental health problems ng ating mga faculty, ng ating mga academic sector, kahit ng mga administrative staff po natin. So, tututukan po natin na in the coming years, in the expansion of eHope ay magkaroon po tayo ng provisions. Number 1, sana for at least minimum kahit isang psychotherapist lamang sana per CU. Kung hindi po yan makakaya, sana magkaroon ng option for tele-psychiatry. No? Kahit phone-in na lang. Yung mga estudyante po natin, may mga guidance counselors sila. Pero who takes care of our academic sector? Who takes care of our faculty, of our reps, of our admin staff? Susubukan din po natin at titiyakin po natin na maipaglalaban din natin na ma-include
sa eHope sana yung bayad sa counseling sessions. Sa ngayon Mm. po, nagre-range na from 2,500 pesos to 4,000 pesos per Yes. session, no? Yes. Malaking bagay po iyan para sa mga faculty po natin. Hindi naman ganoon kataasan yung Mm. kanilang sahod. Yeah, salamat po Ma'am Sol for that, 'no. Kasi kahit po kami sa Office of Counseling and Guidance, 'no, malapit sa puso ko 'yan kasi mental health professional ako. May mga nakakausap din kaming faculty at empleyado, 'no, pero minsan may konting kahiyaan na rin sila na parang sisingit pa ba kami, 'no, sa dami ng mga estudyante na nangangailangan, 'di ba? So, tama po kayo, mukhang maganda meron talagang dedicated na mental health professionals, 'no, para naman sa ating mga empleyado, 'no. At yaan 'no, siguro mag-break muna tayo Sir Ani 'no, sa ating pagbabalik tatalakayin naman natin 'no, itong upcoming na Faculty Regent selection 'no. At, dahil nga po diyan 'no, tayo ay magsama-sama muli, at alam natin sa DZUP 1602, kasali ka. Sali ka. Union! Ayan, so muli po, narito po muli ang programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at makabayang unionismo. Ako po si Sir Rolly de las Reyes ng All UP Academic Employees Union. Kasama ko po si Anibal Dia po mula sa UP Workers Alliance. at Sir Ani, kasama pa rin po natin si Ma'am Early Sol Gadong from UP Visayas. Ma'am Early, Ma'am Sol, magandang umaga. Hello, maayong adlaw po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Ayan, so si Ma'am Teacher Sol Gatong po ay mula sa UP Visayas teaching basic education, mathematics, no? At dahil kasama po kayo sa bilang ng mga faculty mo natin, no? Ngayong darating na Nobyembre 20 at 21, November 20 and 21, ay magkakaroon po ng Faculty Regent Selection. Gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng kinatawan ng mga faculty at mga kaguruan sa ating Board of Regents? Nako, sobrang halaga po, Sir Rolly, no? Alam po natin na sa Board of Regents nangyayari yung lahat ng paggawa ng policies at pag-discuss ng mga policies na ito na nakakaapekto sa ating lahat sa university. Sobrang halaga po na mayroon tayong legit na boses ng mga rank and file, no, na faculty sa Board of Regents. Sobrang halaga po na yung kung sino man yung nagre-represent sa atin, ang pangunahing iniisip niya talaga ay yung kapakanan ng ating faculty body, no? Yung kagaya po ng sinabi ko, usually dyan sa Board of Regents, pinag-iisipan po kung paano mas mapapaunlad pa ang ating pamantasan. Kailangan pong mayroong somebody dyan na may perspective ng para sa rank and file. Para po talaga sa faculty, pro-faculty po talaga dapat yung ating representative at the Board of Regents. No, at makikita po natin, ito magic question ko Ma'am Ma'am Sol, no? Kasi 11 man ang Board of Regents, no? Tatlo diyan ay appointed by Malacanang, you have the CHED Commissioner, you have the UP President, Senate, no, Committee on Education, Congress Committee on Education, no? Tapos andyan yung alumni representative, pero hindi siya kasama sa sectoral regents. Ang kasama na sa sectoral regents natin ay staff regent, no, that represents us sa rep, saka sa sila Sir Ani, no, sa ating admin, no. Tapos andyan ang faculty regent at andyan ang student regent. So ang tanong ko, tatlo lang ang sectoral regent, no. Parang sila yung mga binoboto natin, no, bilang kahalili natin at representante sa ating Board of Regents. Ano naman maipapanalo nila kung tatlo lamang sila sa Board of Regents? So pagbotohan, no, talagang outnumbered By na the agad number. sila. So ano ang kumbaga sa akin, gets ko yung kahalagahan kanina na sinabi niya, pero in terms of numbers, no, ano naman ang laban ng tatlo laban sa 8? Totoo po yan, Sir Rolly, no? Nararamdaman po natin na
laging uphill battle, no? Kung tutuusin yung mga nilalaban ng ating mga sectoral regents. Kaya nga po mahalaga din na kung sino man yung ating representative sa Board of Regents ay marunong lumatag ng mga ng totoong sitwasyon ng ating mga kaguruan, marunong magpakita or magbigay ng supporting data, no, tungkol sa mga pinupush nating mga policies, pinupush nating regulations, at marunong i-rally yung sektor na nire-represent niya, kagaya po ng faculty regent. Dapat marunong po yung faculty regent natin na mag-unite ng ating kaguruan para mas lalong lumakas yung boses niya. Yung faculty regent po natin ang magre-remind lagit-lagi sa BOR na hindi lang po siya nag-iisa, nire-represent niya po ang more than 4,000 na faculty members natin sa buong pamantasan, no? So, kailangan pong sanay sa negotiations ang ating faculty regent. Kailangang alam niya yung mga nangyayari sa mga faculty, hindi lamang sa CU niya, kundi sa lahat po ng CU. Kailangan ding marunong siyang kumonekta, yun na nga po, no, sa sektor ng admin staff at reps at sa sektor din ng mga estudyante. Kahit 3 lang po yung sectoral regents natin dyan, kung maipaparamdam po natin sa board, no, sa BOR, na tayong 3, no, yung 3 na yan, yung pinakamalaking bulto ng nire-represent sa pamantasan, ay naniniwala po akong mas makakatulong po ito sa pag-push ng mga causes natin at the Board of Regents. Yeah. Yan, ang ganda. Ang ganda ng sinabi ni Ma'am Sol, no? Kaya mahalaga talaga yung 3 ito, yung salik na consultative, di ba, at saka nagkakaisa, no? For the past few years, no, nakita ito yung sectoral regent, no? Sama-samang nagbibigay ng statement, no, sa isang issue on academic freedom, on DOC. So, ano sa tingin niyo naman yung mga hamon at mga tagumpay ng pagiging sectoral regent, no? Magandang ipagpatuloy, no, ng magiging bagong faculty regent dito. Hindi naman po kaila sa atin na yung current faculty regent natin ay isa ding unionista, no? Matagal ding naging opisyal ng union, at naniniwala po ako na malaking dahilan ito kung bakit laging yung mga pinupush ni current FR faculty, current FR Carl Ramota, ay laging pro-faculty. Kasama po siya sa mga nag-push ng pagtaas ng lecturer's fee. Yung mga binanggit po natin kaninang naipanalo ng union. Kasama po siya sa pag-push ng expanded e-hope benefits. Kasama po siya sa pag-push din ng mga pag-aaral sa mga existing policies. Halimbawa po, yung bahagi po ako ng basic ed unit natin dito sa Iloilo, no? Sa high school po ako mainly nagtuturo. Si Faculty Regent Carl Mark Ramota lamang po ang nakapaggawa ng Basic Education Summit, kung saan tinipon-tipon niya yung mga representatives from the different basic education units of the university, at nag-initiate siya ng pag-uusap among us, at doon po namin na-share at naipakita sa isa't isa kung ano yung mga nuanced na context namin sa basic ed na madalas ay hindi nararamdaman ng mga taga-kolehiyo, madalas ay hindi napagtutuunan ng pansin. So mahalaga po na nagawa ito ni FR Carl. Isa rin po sa pinaka-tinutukan ni FR Carl ay itong paggawa din ng Public Service Summit.
Mm-mm. Very recently ay naglabas ng panibagong motto, no, ang ating President Gigil Jimenez, no, from honor, excellence, dinagdagan niya ng Service. service lang pala, hindi pala Mm-mm. service. So honor, excellence, service, no. At yung binabantayan natin ay ano ba yung mga actual on the ground na epekto nitong pagha-highlight sa service, no? Ginawa po yan ni FR Carl. Again, he conducted a public service summit where those representatives from various CUs na talagang Mm-mm. public service yung Mm-mm. tinututukan ay nakapag-usap-usap, no? Sinasabi po natin na hina-highlight natin halimbawa yung public service, pero sa current faculty merit promotion po ay napakaliit ng Mm-mm. porsyentong ibinibigay natin sa ating public service, no? At from this public service summit ay napag-usapan na dapat na rin siguro kung tingin natin pantay-pantay yung ating gampanin dito sa university, instruction, research, at extension work which includes public service, baka dapat na rin ay ma-reflect ito sa ating Mm-mm. mga policies kagaya ng ating Faculty Merit Promotion Instrument. And of course, isa po sa napakahalagang pinatambol ni FR Carl ay yung pagtalima talaga natin, no? Yung halaga, malaking halaga ng ating academic freedom. In Yeah. fact, this coming first week of December, there's going to be an academic freedom conference. Forum. No, we are going to be talking about the importance of protecting, defending our academic freedom. So, ilan lang po yan sa mga naipanalo ni FR Carl Mark Ramota while he sat in the mere 2 years that he Yeah. is faculty regent. He's been faculty regent. Ayan po. Imagine that, no? Ang hirap rin, ano? Ang daming kausap, no? Kakausapin mo yung higher up, mga kasama mo doon sa Board of Regents, no? Pero bababad ka rin sa grounds, no? Ikaw rin ay pupunta sa iba't ibang mga CU, kakausapin mo sila. Yung pag-unite at yung sense of solidarity ng mga faculty, kailangan maramdaman yan, no? So, nandiyan ang Basic Education Forum, andyan yung Public Service Forum, andyan rin yung Kapakanan Forum, no? Na kung saan, no, tinataguyod naman ni FR Carl, no? Yung paano naman kami, no? Katulad ng binanggit yung kanina na parang inaalagaan natin mga estudyante, pero pa naman ang faculty, no? Actually, naghalaw to kasi nakonsulta rin ako ni FR Carl about that kasi kasama po sa Diliman Refs Welfare Council, no? At isa doon yung Welfare Council nga, no? Kung merong Refs Welfare Council, bakit hindi tayo magtayo rin ng Faculty Welfare Council, di ba? Na kung saan pangangalagaan rito ng kalusugan, katawan at kaisipan ng ating mga faculty. At kaugnay sa kalusugan na yan, part talaga yung academic freedom, no? Kasi imagine, no, kuwari sila Sir Omen Rodriguez, no? Na red tab yung kanilang mga publications, no? So, kasi baka inisip ng ating mga tagapakinig, bakit meron ganito Academic Freedom Forum, no? May problema ho tayo, mga kapatid, mga kasali, no? Kasi meron hong pinirmahan na Declaration of Cooperation ang Pangulong Jimenez, no? Kasama ang AFP. Alam naman po natin ng AFP ay may kasaysayan ng pagiging berdugo sa ating mga kasama, no? Kabilang nga dyan, pagre-red tag sa mga publikasyon, may danger pa na kunin daw ang mga tawag din ng subversive na mga libro sa ating mga library. Tapos, nariyan pa, last year lang yata yun, no, yung hinuli ang ating dating Pangulo na si Melania Flores, no? So, pati nga mga maliliit na tao, sinabi nila, no, natakot ang mga maliliit na tao, sinabi nila, kung yung mismong professor natin na si Melania Flores ang kinapipitagan ay hinuli, paano pa kami, no? So parang merong chilling effect po ito eh. Tapos yung mismong UP administration ay pipirma na isang kasunduan sa berdugo na ating pamantasan. So parang unthinkable po siya. Kaya po mga kasali, talagang kailangan natin itong Academic Freedom Forum, no? Para mapag-usapan ito at yung ang ating paghimok pa rin natin kay President Jimenez ay kansilahin
itong Declaration of Cooperation na ito, no? So, yun ang ating mga tunguhin dito at sana ay magbunga pa rin, no? Tayo ay umaasa na ang susunod na faculty regent natin ay patuloy pa rin itataguyod itong mga nasimulan na. No, yan ang maganda dito eh. Kailangan pag meron na nasimulan, no, sana ay pagpatuloy. Nakakalungkot kasi even in our politics here in the Philippines, di ba? Pag nagpalit ng mayor, nagpalit ng mga presidente, no, yung nasimulan na mabuti ng mga dating successors, predecessors na ay hindi naman tinutuloy. Kasi programa yan ni ganito. Hindi dapat ganun ang pagtingin natin, no? Kung ano ang kabutihan na naisimulan na, sana ay may pagpatuloy. Kahit sino pa man ang maupo ng faculty regent natin, no? Tama po ba? No. Tama po yan, Kuya Rolly, no? Nabanggit niyo po yung inyong Reps Welfare Council. Diyan po kami inggit na inggit ng mga faculty, no? Biruin nyo, yung reps nakapagtatag na ng isang komite, no? Na mag-e-ensure ng kanilang welfare dito sa university. Wala pa pong ganoon yung ating mga faculty. Kaya isa po yan sa mga dapat din nating tutukan, dapat din nating i-push in the coming years, no? Yung pagtatag ng Faculty Welfare Council, isang committee na yung pinaka-concern talaga ay yung kabutihan at kaayuhan. Sa amin dito sa Ilonggo, yung tawag po namin dyan, kaayuhan ng ating mga faculty. Ayan. So, meron na ang Reps Welfare Council. Hopefully, makapagtatag ng Faculty Welfare Council. Sir Ani, di ba kayo naiinggit? Wala bang Admin Staff Welfare Council dyan? Oo nga eh. Pero meron lang committee yung sa pondo ng Administrative Development Fund, di ba? Yan, parang yun yung parang palit. Kaya lang mas maliit, no? Siguro mabisita din yan parang 2 million o 3 million lang parang kabuuan na pondo. Tapos sa Reps Fund, alam ko, meron din kayo, di ba? Parang 5 million yata. Yes. So, pero more than sa mga pagpondo ng ating mga training at mga further studies, sana ay magkaroon ng komite o council na mangangalaga sa ating kapakanan. No? Yun ang ating tunguhin dyan. No? At siguro sa punto ito, magbe-break muna po tayo sa ating pagbabalik, no? Titingnan na natin kung ano pa ang mga kalagayan ng ating kaguruan, no? Kumbaga, moving forward, no? Napag-usapan natin ang ulat ng Union, napag-usapan natin ang ulat ng mga sectoral regions natin, no? Ngayon, pag-usapan natin moving forward, ano pa ba mga hamon na ating kinakaharap, no? So, antabay lang po tayo, mga kasali sa ating pagbabalik. Tunghayan po natin muli si Teacher Sol Gadong, no? So, muli po, sa DZUP 1602. Kasali ka. Yun! So muli po, ito po si Sir Rolly de los Reyes ng OUP Academic Employees Union. Tunghayan po natin ulit ang huling segment ng ating episode ngayong umaga na ito, kundi ang ulat ng Union, ang solusyon. Ako muli ang representante ng OUP Academic Employees Union. Kasama ko po si Anibel Dia po, ang inyong Mas.org on call. At nandito po tayo muli sa programang Union, ang programa ng militante, progresibo at makabayang unionismo. Kasama po natin si Teacher Sol Gadong. Teacher Sol, magandang maga. Ma'am Sol, nakahang yata. Okay, mukhang nakahang si Teacher Sol, no? Antayin natin siya na makabalik, no? At Sir Ani, naghang ka rin ba? Baka naulan na doon, umuulan na doon. Oo. Ayan, nakabalik na yan. Ayan. Magandang umaga ulit, Ma'am Sol. Naka-off ka, ayan. Maayong adlaw po sa tanan, no? Na takap-taga pakinig po natin sa DZUP. Ayan, naputol kayo ng konti, no? Pero salamat at nakabalik na tayo ulit, no? Yes. Nabanggit po natin na Teacher Sol Gadong kasi kayo po ay guro ng matematika sa UP High School, no? Pero imagine that, mathematics teacher ka,
pero 4 na beses ka naging Palangka awardee, no? So, kumbaga parang nagagamit mo both sides of the hemisphere, no? So, interesting to note that, no? Kasi paano mo nababalanse yun? Yung kumbaga being a mathematics teacher but still being able to do some creatives, no? Kasi feeling ko ito yung problema rin natin sa ating mga faculty ngayon, no? Masyado tayong nabobombard na parang dapat academic research, ganyan, no? Pero minsan parang napapabayaan, meron din naman mga aspeto ng research na hindi naman kailangang scientific, no? May mga creative researches tayo and how do you balance these things, Ma'am Sol? Actually, Sir Rolly, sa paniniwala ko po talaga, lahat tayo ay may kakayahan to excel in multiple things, no? Kung matatandaan po natin, nung mga sinaunang panahon, when we talk about, halimbawa, Rene Descartes. Rene Descartes is, sure, he's a mathematician, no? We know him as a mathematician, but some people also know him as a philosopher. Yeah. Leonardo da Vinci, depende kung saang context ka nanggaling. He is a scientist to some. He is a inventor to others. He is a mathematician to others. But he is also an artist, a great artist. So, sa tingin ko po talaga, ay may mga ganyang kapasidad po talaga tayong lahat, to excel in multiple things. Ngayon, pakiramdam ko po, umabot tayo sa time where we were asked to specialize so much on one thing. Pakiramdam ko nga po ay parang, alam niyo po yung mga nagtatrabaho sa pabrika, no, Oo. dapat magaling sila sa isang bagay kasi Mhm. dapat expert sila sa isang bagay kasi yun lang yun ang ipapagawa sa kanila. Somewhere down the line, I feel that has been passed down, no, to the Mhm. academe, na dapat ay mag-super specialize ka para diyan ka lang super na magaling. Um, Ako po, naniniwala po ako na dapat lagit-laging kahit ano pa yung specialty mo or specialization mo, hindi po dapat natin nakakalimutan yung ibang disiplina, no? Kaya nga po mahalaga talaga yung ating general education courses in the university. Para sa akin po, yung GE courses ko po talaga, yung nagpaintindi sa akin na despite majoring in applied mathematics, for example, kailangang nakokonteksto yung mga natututunan ko sa mathematics sa kung ano ba yung gamit nito in the larger community, no? Pumasok po yung mga natutunan ko sa aking ComArts, sa aking Hume 1, Hume 2, halimbawa, na kulang ang ating STEM education if this does not go side by very strong humanities education po. Kasi at the bottom line is we are all humans. We have to maintain our humanity. And on the flip side, yung mga artists din po natin, naniniwala din po ako na mahalaga din na klaro din sa kanila, no? Exposed din sila sa mga truths and realities ng ating mga STEM disciplines. So, sa akin naman po, personal ko naman pong danas, I don't know, I find myself always navigating to the literary arts even if my field is in math, no? At na-enrich po ng pagiging math education major ko, yung mga sinusulat kong pyesa. And on the flip side din, na-enrich din yung pagtuturo ko ng mathematics na sa mga nalalaman ko din from literature, no? Yung mga kapag nakita niyo po yung mga high school students po natin, no? Pag kinausap niyo lang sila tungkol sa mga parallel lines or perpendicular lines, hindi yan makikinig sa inyo. Pero pag sinabi niyo na sa kanilang yung parallel lines, para yung dalawang lovers, no, na parang parehas naman yung pinatutunguhan pero hindi naman nagmi-meet ever. Hindi Ayan. nagtatagpo. Yan po. Patok na patok po yan sa ating mga high school students. So, nagagamit ko po, no, yung aking pagiging literary person din sa
pagtuturo ko ng mathematics. Ang Yeah, galing I naman can kuha. Oo nga, and I could relate with you, Ma'am Sol, kasi sa ating mga kasali, no, math major din po ako, no? Math major ako nung ako ay nag-college, no? Bata ko nasa guidance ngayon, di Opo. ba? So, oo. Pero siguro sa kaalaman ng ating mga kasali, baka hindi niya alam, ano ba itong 4 na Palangka Award na natanggap ni Teacher Sol? Opo, Correct. 3 beses po akong nanalo sa short story in Hiligaynon at 1 beses po sa maikling kwentong pambata. So, yun po talaga yung at nire-reflect din po nito no, yung mga ah, ah, ano ko talaga, mga pinaglalaban ko din sa buhay. Number one, yung ating mother tongue based multilingual education, no, yung kahalagahan ng ating sariling wika, no, pagdating sa pag-aaral, pagdating sa pagkatuto, at Mm, yung dapat na tutukan din natin yung pagkukwento ng mga mm, mapangahas na mga kwento sa ating mga batang mambabasa, no, kasi kailangan din na na-expose sila sa mga realidad ng ating paligid in a way that is packaged also for young mm. readers. Parang ganyan po. Yes. Ayan. Sir Rolly, ang ganda ng usapan natin. Usapang guro at buhay ng guro, no? At ang Yeah. connection nito, no, sa pangkalahatan. Ngayon, Ma'am Sol, idig pa natin, no, aside from your award, no? Ngayon naman, syempre, lahat yan may mga challenges. Di ba? So, ang tanong po, ano po yung nakikita niyo mga hamon ng mga guro sa UP ngayon, no? Ano yung pagkakaiba, no, ng katulad niyo, no, na nasa guro sa basic education at yung nasa kolehiyo? Um, Opo, punta po tayo muna sa challenges. Nung a month ago or a few months ago ay nagkaroon po tayo ng faculty conference, no, diyan po Mm, sa Manila. Tinipon po yung mga various faculty members from all over the CU, different CUs, to talk about faculty concerns. Across the board po, no, kahit sa ang CU po nanggaling yung faculty natin, sinasabi po talaga nila na number one problem is the lack of plantilla items. mm, Napakalaking problema po ito, no? Kasi hindi lamang po na pinoproblema ito ng walang security of tenure. Kahit mm, po may security of tenure ka, problema mo yung lack of plantilla items because once your unit is understaffed, that means you are going to be overworked. So yan po yung pangalawang problema natin. Overworked po masyado yung ating faculty members. Alam niyo po sa SHS Palo, no, yung ating School of Health Sciences sa Palo, nagpunta po kami doon noong nakaraang Ikot Union. May faculty members po tayo na umaabot ng 42, 52 wow. yung teaching load. Can you Wow. imagine? Oh, In a year. Para po sa konteksto, although grabe. alam naman po ng siguro ng lahat, no, 24 lang po ang regular load ng faculty. Pero sa SHS Paluco, umaabot siya ng ganyan kataas. At yung masaklap pa po dyan ay hindi pa sure kung mababayaran yung excess of the allowed maximum number of units that a faculty should be teaching, no? Kasi nga may maximum na Yeah. nakakap yan, parang kasalanan niya patuloy na they had to take on this additional workload, no? Sino Mm, ba namang gustong magtambak-tambak yung iyong workload? At connected din po dyan, no, sa lack of plantilla items that leads to overworked faculty is again the growing mental health problem po talaga in our mm, team. Um, ma
okay na nga po. At sa tingin ko, magandang kahit paano ay may mga faculty tayo na nagmamanifest na, no, on social media Yeah. ng Yeah. kanilang pagiging burnt out, ng kanilang pagiging overworked. Yung mas kinakabahan po ako ay yung mga faculty natin na tahimik lang. Alam niyo Yes. po yun, yung alam mong ang laki ng binibitbit niya, kinakarga niyang trabaho at siguradong this is burdening that person, pero tahimik lang po siya. Mas dyan po ako kinakabahan eh. Kasi siguro Kuya Rolly, Sir Rolly, mas ano niyo po ito, no? Kahit paano may stigma pa rin po kasi True. to talk about mental health issues, mental health concerns in the university. Di ba, laging sinasabi sa atin, we have to be resilient. Di ba? We have ang daming webinars na ibinigay sa atin para to supposedly look after our mental health. But basically, yun na nga po, namumroblema yung mental health natin kasi wala tayong security of tenure, walang security of tenure yung mga kasama natin na ipapasa yung trabaho sa atin, yung pressure, yung burden. Mental health problem is a very pressing problem in the university. Yeah, ramdam kita doon, Teacher Sol, no? Kasi I remember it was a year ago, 2 years ago, trigger warning, no, sa ating mga kasali, no? May nangyari sa UPLB, no? Na isang faculty na yun nga, no, parang nag-give up na talaga, no? Huwag sana mangyari ulit. Yun ang ating ano dun eh, never again, no? Na mangyari itong mga bagay na ito. Kaya talagang dapat maisulong ang mental health, no, na ating mga nasa academia, no? And kasama rin dyan, Teacher Sol, no, yung pagkakaiba nga ng mga siyentista naman sa mga artista, no? I get also na sa mga scientists, no, only with the College of Science, for example, no? Parang marami tayong mga faculty na hindi ma-retain sa College of Science kasi lalo na kung kahit na scientist sila, no? Ngayon ka na napagtanto, no, umikot kami sa CS na parang ang baba ng sweldo nila. Na parang kahit na scientist ka, di ba, na marami ka na na-invento or something, no, parang hindi ka nababayaran ng sapat, no, para sa mga natutuklasan mo, no, na pwede sana makontribute, no, sa ating pambansang ekonomiya, no. On the other hand, ito mga artist naman natin, mga artista natin, no, parang hindi naman nabibigyan ng importansya, no. Meron ang isang, ewan ko nakita nila yung parang art card niya, no, ng mga tao sa escalator. Yung mga pababang tao sa escalator, ito ay mga tao na hawak nila yung mga artwork ng isang artista, no, na yung nakabag, no, may mga painting sila and so forth, no, ang yayaman nila. Samantala yung paakyat, yun yung artista na gumawa ng mga yun, no, ay sobrang mahirap, pulubi, kung tutuusin, no. How do you go about this sa mga concerns ng scientist at mga artista ng bayan na faculty rin natin? Kaya nga po, isa po sa mga matagal na rin nating binabaka, Sir Rolly, no, ay yung pagtaas din ng sahod natin sa pamantasan. Sinasabi ng iba na mabuti pa nga sa UP, mas mataas yung sahod nyo. Alam nyo, nag-present ako recently ng conference, no, sa Australia. And then, nagstay ako sa isang hostel. Kasama ko dun sa hostel ay isang university student. Tapos, nagkausap kami. Sabi niya, oh, you're a professor, right? How much do you earn? Sinabi ko po, yung aking sweldo. Natigilan po yung bata. Sabi niya, no, seriously, how much do you earn? Sabi ko sa kanya, this is it. This is it. Sabi niya, but you're a professor, right? That's like just my allowance. Sabi sa akin ng batang yun, no? Ng college student po siya. Napakadami po, gaya ng sabi ko kanina, napakadami ng pinapatrabaho sa atin. Totoo po yan, yung mga scientists po natin. Ang dami pong naiimbento. Yung ating mga artists, recognized po, hindi lang dito sa buong bansa, kundi kahit abroad po, no? Yung mga, balikan ko lang yung yung tanong ni Sir Annie kanina, yung mga basic ed po natin na teachers, no? Na from whom are being demanded also
of publications upon publications, pero yung oras po nila ay kulang na kulang pa to look after their students na hindi lang ACADS yung dinudulog na problema sa kanila. Ako po, high school teacher ako, pati love life ng mga estudyante ko, Sure. pinapakapo ko pa po yan. Pag pinagalitan po yan sila sa bahay, apektado po yung pag-aaral nila at problema pa po yan ng teacher. Hindi pa po dyan nababanggit yung coaching, yung homeroom advising at lahat na yan. No? And Kaya, on top of that, yung mga administrative tasks nyo pa. yan, may Wala. mga administrative tasks pa po, no? So, yan po yung mga context din namin sa basic ed. Ngayon po, halata po talaga na mababa talaga, no, yung ating sahod dito din sa university. Kaya pinapatampok din po natin, no, tagal na nating pinapanawagan din na itaas ang sahod natin dito sa pamantasan. At sa ngayon po, yung pinakatinututukan natin ay yung mga entry level po na mga sahod. Sahod ng instructor 1, for example, no, na sa ngayon yata ay salary grade 14. 14, Ah, yes. 14, opo. Pinupush po natin na sana ay maging salary grade 16 na po ito. Kasi hindi ko po alam kung ganyan din dyan sa Diliman. Dito po sa Yes. UPV, halimbawa, may mga faculty na po kami who are seeking better opportunities outside of the country because their financial needs can be better supported there, no? So sana po ay maipatambol din natin, no, mag-unite din tayo na mapataas yung sahod ng lalo na ng ating instructor 1 kasi po naniniwala po ako that if we look after our most vulnerable sectors, kapag inuna po natin yung pagtaas ng mga nasa instructor 1 po natin, yung mga admin staff po natin, sana wala ng salary grades 1 to 3. Kasi hindi na po living wage, no? Ano na nga, Sir Ani, living wage na. Living na, living. Living wage na yung tinatanggap ng mga salary grades 1 to 3. So sana po entry level din natin dyan ay nasa salary grade 4 na. Yung sa reps naman, hinahabol din natin na sana ay maging salary grade 14 na yung entry level ng ating reps, no? All the accolades that UP is getting is on the backs, no, of all the personnel in UP. Wala pong mataas na rankings ang UP kung wala pong admin staff, reps at faculty na nagtatrabaho. Wala po tayong mga kung ano-anong awards dyan, no? Ang pamantasan, kung hindi po dahil sa mga taong nagtatrabaho dito. Kaya bare minimum yung siguraduhin ng pamantasan na looked after financially yung mga personnel niya, no? Artists niya, scientista niya, admin staff at reps niya. Ayan. No, mukhang kailangan pa natin ng part 2 dito, Ma'am Sol, no? So, marami pa talaga tayo talakayin. Ubus na ang oras natin, mga kasali, no? So, siguro, Sir Ani, ikaw na po mag-wrap up. Siguro yun na lang nasa huli natin na update ng mga issue kasi ng pinaka-importante na kailangan marinig ng ating mga kasama. Yes, opo, no. Panawagan po sa lahat ng mga kaguruan ng UP, teachers sa basic education at instructors at professors sa mga kolehiyo na bumoto, no, encouraging them na bumoto, gamitin nila yung right o democratic right nila para sa susunod na faculty regent na sa darating na November 20 to 21. Magkakaroon po ng forum para makilala natin ang lubusan ng mga kandidato sa November 18 na gaganapin dito sa UP Diliman. Antabay po, no, sa mga anunsyo. Ayan. So muli po maraming salamat Teacher Ernest Holgadong sa pagpapaunlak po ng aming panayam. Salamat Sir Ani sa pagsama sa akin dito as host, no? So muli po sa ating mga kasama, no? Mag-iba po tayong mga miyembro para sa ating All UP Academic Employees Union, magpakilos, manawagan at mag-imbita. Sabay-sabay po nating sabihin, manindigan na, Manindigan na, magpunyon na.
Kawani tayo. Reps tayo! Guro tayo. Unionista tayo. Ang kwento ng isa, Ay konektado sa kwento ng iba. patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Tatak UP! Tatak all UP. Tatak Union.